I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello sa mga Marcos loyalists. Ang ganda ng San Juanico, guys. Oh. Woo! Ay, naalala ko tuloy ang dating Pangulong Marcos Sr. Oh, ay, ginagawa nga. Ayan, oh, nakita nyo. Oh, wow, ganda. Ang ganda naman yan. Oo nga, ginawa. Oh. Oh, tingnan nyo naman, guys. Di ba? Oh. Ilang taon na ba ang San Juanico? Ang matatag na 50? infrastruktura ay hindi lamang pundasyon ng pagunlad, kundi daluyan din ng mas ligtas at mabisang pagkilos ng pamayanan sa ating bansa. Sa patuloy na pagharap ng bansa sa mga hamon ng makabagong panahon, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagsusuri, pagpepreserba at pagsasaayos sa mga tulay at kalsada na nagsisilbing isa sa mga pundasyon ng ating ekonomiya. Ngayong araw, pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang on-site inspection ng San Juanico Bridge, isang kritikal na koneksyon sa pagitan ng mga probinsya ng Samar at Leyte at mahalagang ruta para sa transportasyon ng mga pasahero at kalakal sa Eastern Visayas. Ito ay bahagi ng direktiba ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular sa DPWH Region 8 na tiyaking maayos ang implementation ng safety assessment, structural strengthening activities at traffic management measures matapos ang unang pagsusuri ng Pangulo noong Hunyo 2025. Ako po si Jalen Senyal at live ninyong napapanood ang ating coverage ng mga official channels ng Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office. Di ba? Di ba 50 years yung San Juanico, guys? Grabe, ilang mga presidente nakaraan ang nagdaan, pero hindi man lang nila ginagawa ng paraan para ma-check. Noong Hunyo 2025, personal inspeksyon ni Pangulong R. Marcos Jr. ang San Juanico Bridge matapos matuklasan ang malalang pagkalawang at iba pang structural deterioration lalo na sa ilalim ng tulay na epekto ng paglipas ng panahon at limitadong maintenance sa mga nakaraang taon. Tama. Kasalukuyan po nating natutunghayan ngayon na binibigyan ng briefing ni Secretary Vince Dizon si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa kasalukuyang rehabilitation at strengthening works sa San Juanico Bridge. Wow. Biro nyo, 50 years, ilang taon lang ang Pangulo doon? 20? Ngayong araw, makakasama din natin si Engineer Louie Gumba mula sa DPWH para bigyan tayo ng kaunting project background at context dito sa inspection sa San Juanico Bridge. Sir? I think, guys, yung panahon na yan, yung tinayo, I think ang Pangulong Marcos Jr. 16 or 17 years old nung panahon na yun, di ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Ang problema kasi dito, hindi man lang nila binibigyan ng halaga itong San Juanico. Kahit man lang every year sine-check nila, wala naman bayad yun, hindi naman mabigat, di ba? Sine-check nila lagi dapat para sa maintenance niya baga. Di ba? Ang ganda yung tulay talaga, grabe. Biro nyo, sa anak niya pa lang talaga na datnan na dapat kumbaga, pinapagawa or inaayos kung ano man dapat ayusin. Kasi sa loob ba naman ng 50 years, ay nako, kung ang tao nga napapagod yan pa kaya everyday dinadaanan ng mga sasakyan, mga heavy trucks, di ba? Grabe, so dapat kailangan may maintenance. Yung mga tulay, guys, na malalaki, di ba? Dapat may maintenance yan. Every year dapat. Kumbaga, check up lang ba? Chine-check kung mayroong mga kalawang, kung mayroong konting palitan, 'di ba? Para naman ma-preserve yung ganda ng tulay, kaloka. Nako. Kayo talaga, mga past admin Wala na lang kayong ginawa Buti pa itong anak. May pakialam sa mamayang Pilipino. Alam niyo si Pangulong Marcos Jr. napakasimpleng manamit, Wala lang. Sa bagay, simpleng tao lang naman Wow, shout out sa mga taga Tacloban. Samar, 'di ba? Shout out sa inyo, guys. Kumusta po kayo? Good morning. Today is December 12, 2025. Advance Merry Christmas, everyone. What is your handa this coming Christmas, mga beswa? For me, wala. Wala daw. Siyempre mayroon. Oy, excuse me, guys well, I think 500, isang spaghetti na po yun. Tsaka isang loaf bread. Yun.
Dalawa lang kami ng bunso ko. Tapos, yun lang. O, diba? Social. 500 pesos according to Secretary Rocky. 500 pesos guys, nakakabili ka na yan. Depende na lang sa iyo paano mo siya gagawing, paano ma-exact yung 500 na halaga sa isang putahing Noche Buena. Kasi wow, ang ganda ng tulay. Super duper. Hindi pa na ako nakadaan dyan, mga kababayan. Pati ang views. Grabe, konkreto yung mga bakal, ano? Oh. Wow. Ganda. Ganda talaga. Naalala kaya ni Pangulong Marcos Jr. yung papa niya? Wow, ganda. O, diba? Oh. Uy, bakit napunta tayo dun sa 500? Hindi kasi Christmas na na mapupunta na tayo sa Christmas season. Ay, well, yes. It's already Christmas season, guys, because it's a month of na ngayon, December. Yes, ang ibig ko sabihin kasi sa 500, ito samantalahin ko lang Ang 500 pesos mga kababayan, it's for mahirap na tao lamang. Kayang kasyahin yan. If they want to kasyahin ang 500. Ang nagre-react lang kasi yung mga mayayaman. Kasi ang mga mayayaman, pag mayroon silang handa sa Noche Buena, hindi talaga kasi ang 500. Because they are very magarbo sa handaan. But, siyempre, kung simpleng tao like me, mahirap lang, kayang-kaya kong budgetin yun. Actually, isang spaghetti lang po yan. Okay na. Hindi mo na kailangan ng maraming handa. Siyempre, hanggang doon lang ang kaya mo Kaya nga sabi ko, itong mga tao kasi nagre-react sila sa 500 pero hindi nila alam kung ano ba talaga ang balancing dito mayaman and poor, 'di ba? Ang 500 para sa mahirap lang 'yun. Baka 'yun ang tinutukoy ni Secretary Roque. Pero kung sa mayaman ay nako, kulang talaga 'yun, 5,000 'yun. Kasi they are mayaman talaga. Look at this San Juanico Bridge. Super ganda talaga. Kasing ganda ng mga nanonood sa akin ngayon. Shout out sa inyo. Ayan wow, ganda ra. Diba guys, ang ganda. Makapunta nga dyan. Magmumotor. Yan nga, sabi ko diba, ginagawa, ayan ayan Ang ibig sabihin guys, pwede ako pupunta dyan, maglalakbay ako, mag-single motor ako, tapos naka-full loaded, helmet ako. Panoorin natin, pakinggan natin ang ating mahal na Pangulo. Bridge. At dahil, kung maalala ninyo, nung unang sinara ito, at ginawang limitado ang traffic dito sa San Juanico Bridge ay sabi namin gagawin ng DPWH aayusin lahat ng nasira dito na hindi na-maintain ng mabuti. At we were hoping, ang aming prediction was makakapagtawid na yung 12 tons na truck dito sa San Juanico by Christmas time, by New Year. Mabuti naman, medyo na pabilis ang trabaho at ngayon pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa magroro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon ay mababawasan na yun, yung malalaki na lang ang kailangan pa sumakay sa barko. But meron pa rin plano para medyo ma-alleviate yung sitwasyon na yon. There is a plan from the local government, the Mayor of Tacloban has brought it up, na paggabi, pag mas madalang ang traffic, baka pwedeng gawin ay magpadaan ng one-way lang kahit yung malalaking truck. Tama. Kasi kung sa ngayon, two ways, 15 tons. So 15 tons na magkabila. Pag one way na lang, kahit 30 tons, kayang tumawid. Pero one way lang. So ang gagawin, yung LGU, yung magkabilang LGU, sila magta-traffic para tiyakin na one way lang ang takbo. So isasara yung one side. Kagaya pagka tinatrabaho yung kalsada, ganun. That's the same idea. So we will explore that possibility
para naman mas maging magaang mas maging magaang ang ginagawa ng mga transportation workers na tumatawid at mas mapapabilis at hindi lang yon ay siyempre makakapagbalik sila sa dati nilang binabayaran na ngayon nagbabayad pa sila para sumakay sa barko ay baka mabawasan yung kanilang kailangan bayaran, which will also bring down transport costs, which will also bring down the price of goods. So it's ganun kahalaga itong trabahong ginawa dito. Kung makita ninyo, yung mga section na talagang malaki ang sira, linagyan na muna ng reinforcement. Ito yung malalaki na bakal, yan ang reinforcement. Para habang inaayos yung sa ilalim, yung mga nakikita natin yan, yung mga nakalawang, yung mga bolt na nawala na, yung mga pin na nawala na, yan ang ginagawa nila ngayon. We are hoping for the total return of the bridge's function to allow 33 tons two ways by the middle of when do we think we can? Third quarter of 2026. Hopefully by the middle of next year, third quarter of next year, fully functional na ito. I hope that this serves as a lesson to all future administrators of in government, of all government workers who have anything to do with this. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. Ay, grabe. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang. MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance. Ngayon, tinanong ko sa ating mga engineer, kung tama ang ating pag-maintain, kung tama ang ating pag-ayos, magkakaroon ba tayo ng malaking retrofit in so many years? Ika nila, basta't maayos ang maintenance, hindi na tayo kailangan mag-retrofit. Siguro mag-repaving o ganyan, pero madaling trabaho lang yan. Pero hindi na natin kailangan gawin ito ulit. Basta't maayos ang tuloy-tuloy, constant and regular maintenance ang gagawin. That is what's the most important lesson I think that we should all learn from this. Ang laking sagabal sa commerce dito sa Region 8 ang nangyari dito dahil sa pagsisira nakita natin maraming sira dito sa San Juanico. At it's not just convenience but it is cost, it is food supply. It is the raw material for some of our manufacturers. It is of course the goods that are being sold in the stores. Lahat yan naapektuhan. Kaya again, I hope that this is a lesson to us and of all of those in the future whose responsibility will be to look after our thoroughfares, that to always remember the experience of San Juanico Bridge, that if we had only maintained it, we would have saved a great deal of problems. Not only that 1.1 billion pesos that we spent, kung hindi yung sakripisyo na dinaanan ng ating mga truck, ating mga tindahan sa Samar dito sa Tacloban, sa Leyte, on either side. So the effect of that is much much bigger than just the bridge. Kaya yun ang ating laging kailangan isipin. At matuto na tayo, alam naman natin kung paano gagawin para maiwasan yung ganyang klaseng sitwasyon. Tama. But I'm very happy that I'm able to say now, it is very close to our deadline. And so the San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year. The repair of San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year so that the bridge will be able to take again the load of 33 tons going both ways. All right? Maraming salamat. Damo salamat. Thank you. Thank you. Narinig yung sinabi ng Pangulo, nanawagan sa susunod na administrasyon. Sana po, hindi lang po San Juanico, sa lahat ng mga mahahabang tulay na talagang importante, alagaan nyo naman, dapat may inspeksyon. Nang sa ganon, maiwasan yung paggastos ng malaki. Magkano po ang gastos dyan? 1.1
billion, di ba? Sabi ng Pangulo, correct me if I'm wrong. Eh, ang haba niyan, guys, natural. Talagang aabot ng billion yan. Eh, 50 years, hindi man lang in-inspect. Sa panahon ng ama niya. Eh, kung hindi pa dumating yung anak, eh di, baka the next few years, eh, bumagsak yan. Kasi walang maintenance eh. Sayang kasi. So, ayan, parang nanlulumo tuloy ako, guys, sa sinabi ng Pangulo. Na sa next administration. Parang ayaw ko talaga siya umalis eh. Gusto ko talaga siya ang Pangulo, kahit malang 20 years. O parang nasasaktan ako. It hurts for me, guys. O real talk, hindi ako nagbibiro. Hindi nga. Sayang kasi galing niya, yung skills niya baga. Kasi bihira lang tayo magkakaroon ng ganyang klaseng Pangulo, yung magaling ba, mamuno. Yung kanyang leadership, puro lang sa kapakanan ng bansa ang inatupag niya. Totoo yun. So, sa lahat ng mga kababayan natin, siyempre sa next president, 3 years pa naman, pero parang nakakalungkot ang mundo ko ngayon. Sabay ganun. Ang ganda ng San Juanico, o by next year, sabi ng Pangulo, matatapos na po yan, madadaanan na. Diba? O, tingnan nyo naman. Oo nga naman, diba? Tingnan nyo, grabe, ang konkreto yung paggawa. Ini-inspect niya talaga yan. So, yun mga kababayan, shout out sa mga taga-Tacloban, of course, sa Marlite. Ang ganda ng tulay nyo, alagaan nyo naman. Naks naman. Sa mga LGUs, alagaan nyo naman. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. And of course, don't forget to like me. Naks, like me talaga. Yung channel ko. Diba? Kasi importante yun para i-spread ni YouTube. If the YouTube notice that there's a lot of likes of all my videos, guys, of course, YouTube will spread my videos, guys, everywhere. Naks naman. So yun mga best, thank you for watching. See you again namin next upload again. Mag-ingat kayo. Advance Merry Christmas everyone. And see you again on my next upload. There's more. Bye and baboos. God bless Philippines.